Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nabubungan sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Regional Director ng Region 8 na si Haring Juanito Macalisang. Advance happy birthday sa iyo dyan, Hari. Sana marami pa tayong birthday na mga darating upang ipagpatuloy natin ang gawain ni Mahal na Hari. At nais ko po rin pong batiin dyan po sa Shrine Dapitan City ang ating presidente po sa Kingdom of God ngayon na si Haring Rocky Riam Bonanza, at sa ating presidente sa ating Philippine Deuterium ngayon na nakarehistro na si Haring Adolfo Riam Bonanza,
at sa ating royal family dyan sa templo. Ating mga nanay, magandang gabi po dyan sa inyong lahat. Sa ating mga prinsesa at prinsipe dyan. At sa lahat po na nariyan sa templo ngayon at na nakikinig. Magandang gabi po. Sa aking kasama sa 12 region at saka sa 12 gates na kasama natin sa gingharian sa Diyos, sa ating mga provincial leader, municipal leader hanggang po sa barangay, at sa aking din po kasama dyan sa Burias. Alam kong marami kayo ngayong nakikinig dyan. At sa dyan sa Ticao at sa Mindoro, dyan po ngayon sa Romblon, may nakikinig po ngayon sa atin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po mga kapatid, no, nandito na tayo uli sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano nga ba itong programa sa kaharian ng Diyos? Kung atin pong babalikan sa panahon po ni Hesukristo sa Israel, nung siya'y nandoon at nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, na magpahanggang ngayon na siya lang po ang kinilala ng mga ngaral ngayon sa lahat ng sikta. Tulad ng namumuno dyan ng mga pastor, mga ministro, reverend. Wala po silang ibang kinilala na Diyos magpahanggang ngayon ay si Jesus. Mula sa panahon ni Adan hanggang kay Noe, hanggang kay Abraham, hanggang kay Jesus. Ika-60 human flesh si Jesus na pinasukan ng Espiritu ng Diyos. At siya ay nangaral. Ano nga ba ang kanyang pinangaral? Ay ang kaharian ng Diyos. Sa panahon sa kanyang pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi lingid sa ating kaalam na marami pong naniwala sa kanya. Napakarami. Marami ang nagsunod sa kanyang gawain. Pero kung gaano kadami ng mga nagsunod sa kanya, mas marami din ang sumasalungat sa kanya. Bakit? Unang-unang sumasalungat sa kanya doon ang mga eskriba at mga parisiyo. Kaya nga minsan, sinasabi niya sa kanyang pangangaral, siguro kayo ay hindi sa Diyos. Bakit hindi kayo nakikinig sa aking mga salita at mga payo? Ngayon, kung babasahin mo ang Juan na 6:40, anong sabi nga doon? 8:40, ano nga ang sabi doon ng mga eskriba at mga parisiyo sa sagot ni Jesus? Ang sagot ng mga eskriba, mayroon po kami ang Ama, ang Diyos. So, sinabi ni Jesus, kung ang inyong Ama ay ang sang Diyos, iibigin niyo ako dahil ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. So, bakit nga ba nagkakaroon ng pagkakasalungatan ang mga tao at si Jesus? Magpahanggang ngayon po, mga kapatid, mabuti pa nga tayo at tayo nakakakilala na si Jesus ay siyang pinasukan ng Espiritu ng Diyos. Pero kung atin ito'y alamin, ayon sa mga hindi pa masyadong nakakaintindi, atin ikunti itong ipapaalam, no? Di ba, ang Diyos ang gumawa ng daigdig. Mula sa kalawakan hanggang naggawa sa ng lupa, nagtanim, naggawa ng mga hayop, at ika-6 na araw, ang ginawa ng Diyos ay ang tao. At sa ika-7 araw siya nagpahinga. Ngayon, yun ang gumawa na Diyos. Pero bakit si Jesus lang ang kinikilala natin na Diyos, mga kapatid? Hindi natin tinitingnan kung ano yung mga nauna. Kaya nga kung Diyos ang gumawa ng daigdig, ang kinikilala ninyo na Diyos si Jesus. Si Jesus baga ang gumawa ng daigdig sa katawan niya. Hindi po, di ba?
ikasaysinta nagsalin ng lahi si Jesus. Marami na po ang nangyari sa mundo bago dumating si Jesus. Pero magpahanggang ngayon, siya lang ang kinilala ng ating mga kapatid, mga nangangaral, na siya lang ang Diyos. Mula kay Jesus hanggang ngayon, wala na silang inintindi kung ano ang mangyayari. Kaya dahil sa kanilang isipan, ang babalik na Diyos ay si Jesus pa rin. Kung atin ito alamin sa pangangaral ni Jesus doon sa Israel, na napakaraming sumunod sa Kanya. Ngayon, nung siya'y linitis doon sa Israel, kahit nga mayroon pang isang alagad sa Kanya nga nagkanulo, tinatanong, di ba ikaw ay kasama? Ay, paniguro man din ang sagot. Ay, hindi. Ay, 3 beses niya itinatwa si Jesus na kanyang kasama. Na halos naubos ang mga tao doon sa pagsunod kay Jesus nung siya'y nalagutan ng hininga. Kailan uli dumami ang tao doon na naniwala sa Diyos? Noong ipinagpatuloy ng mga alagad ang gawain ni Jesus. Doon muling dumami. Kung dadalhin natin ngayon, sa panahon natin ngayon, sa pangangaral ni Mahal na Hari tungkol sa kaharian ng Diyos, mula sa 1982, magpahanggang sa 2018, marami po ang sumunod sa Kanya. At marami ang nagsunod at nakaintindi. Pero ano ang nangyari? Pagkatapos sa mga panahong yaon, dahil inaakala nila sa pagpapahinga sa material na katawan ni Mahal na Hari na wala ng pag-asa. Lalong-lalo na itong mga nag-ambisyon na sila naman, dahil hindi natupad ang kanilang pangarap na sila. Lalo na sa amin na kami ang pinili ni Mahal na Hari bilang isang haligi sa isang region. Yung mga nangangarap doon na sila sana ang naging haligi, na hindi nila matanggap na kami ang nariyan. Parang ibig sabihin, nagkamali si Mahal na Hari sa pagpili sa amin na kung bakit hindi nila kami matanggap. Na kung bakit hindi nila ito mapag-isipan na sila pala ay hindi nagkamali si Mahal na Hari sa pagpili sa kanila. Siguro sa isipan nila, mas gwapo pagani ko ana, ano mga sila dihang nakalingkod. Usay ilang unahuna, nagpang-ibabaw ang kanilang unahuna nga sila unta. Subagay, kaya nga si Jesus nung nagpahinga ang kanyang katawan, halos wala nang natira, kundi ang natira doon ang kanyang mga alagad na 12 ka-apostoles. So ngayon, bago pa dumating ang kapanahunan ni Mahal na Hari, marami na kaming naririnig. Yan, member sa Kingdom of God. Pero sabi nila, hindi na daw sila mamatay dahil buhay na walang hanggan ang kanilang ipinangangaral. Pero bakit namatay ka ng usa ka member sa Kingdom of God? Nadyan ang kanilang pangungutya o pagtamay kung sa Bisaya ang ilang pagtamay na adiha. Kaya wala naman silang binabantayan na iba, kundi pagtuis sa kaalam ni Mahal na Hari. Hindi sila nakikinig upang matutunan kung ano ang aral ni Mahal na Hari. Nakikinig sila upang tuisin ang kaalam ni Mahal na Hari. Pero magagawa nyo ba yun? Pwede ba kayo magtagumpay diyan? Sinabi na ni Daniel na hindi magigiba magpakailanman ang itatayo ng Diyos na kaharian. Ibig sabihin, matibay ito.
At mayroon ding magtatangkang gumiba. Kahit bakit sinabi niyang hindi magigiba, ibig sabihin mayroon itong gigiba. Kaya nga, pag sa una mayroong katawan na nagpahinga na kasama sa kingdom, sasabihin o namatay man, gani na nasa kingdom. Kasi ang alam nila, porque nasa kingdom, ay mabuti ang gawa. Bakit kung gumagawa sila ng masama, nagpapaalam ba sila sa iyo, "Hoy, fulano, ako'y gagawa ng masama"? Nagpapaalam ba sila? Di ba hindi? Pero ang tingin mo, mabuti dahil nasa kingdom. Yung ba, mga kapatid, ang inyong gustong tuisin? Ngayon, lalo na, nung nagpahinga ang material na katawan sa ating mahal ng buho. Doon na natupad ang kanilang mga pangarap na magtayo sila ng kanilang sariling kingdom para sila maging masaya. Yun po ang kanilang pangarap. Dati silang kakampi o kasama sa gawain, pero ngayon humiwalay upang matupad ang mga pangarap. Nadyan sa Plaridel, mayroon diyang sumisigaw sa radyo na sila naman daw ngayon ang totoong sinugo. Dahil mula daw sa 1982, kung idadagdag mo raw ang 36 years, ay magiging 2018. Kaya sila daw ang magpapatuloy sa gawain ni Malnare. Yun ang kanilang sinasabi. Bakit? Bago nagpahinga ang material ng katawan ni Malnare, sinabihan ba kayo na kayo ang magpapatuloy nito? Nasaan ang inyong kasunduan dyan? Verbal lang ba? Kayo lang ba ang nakaalam? Hindi namin alam. Kaya ayusin yung mga kapatid. Kung sa bagay, doon sa Cavite, naggawa si Malnare ng bistayan o ayagan. Magkano doon ang iyagan na ginawa ni Malnare? 150 kada linggo. Yun, marami ang tumalon sa sikta dahil natukso sa 150 kada linggo. Ngayon, anong sabi ni Malnare? Nagagawa ako ng mas malaking ayagan. Maswerte na lang kung may dosi nga magpaiwan sa akin na magpapatuloy sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, ano ang nagiging plano nitong mga kasamahan dati? Kasi kung ito'y tunay na sa Diyos, isipin natin mga kapatid, kung isa kang sangkap sa katawan ng Diyos, kung ikaw man ay nasa gawing paa, ikaw man nasa gawing kamay, ikaw man ang mata, ikaw ang tainga, ikaw ang ilong, ikaw ang bibig, sa isang katawan ng Diyos, itong si kamay, kurutin mo man ang paa mo, ramdam mo ang sakit sa buong katawan mo. Itong mga nagtayo ngayon na humiwalay sa Kingdom of God, bakit sila naninira dito sa Kingdom of God? Dahil hindi sila katawan, hindi nararamdam ang sakit. Kasi kung katawan lang sila, mararamdaman niya kahit tagat lang ng lamok. Kung saan dumapo ang lamok, dadagpiin niya yan. Pero dahil hindi sila katawan ng Diyos, ay hindi nila ito ramdam. Kaya ano ngayon ang sasabihin nila? Mali sila. Kaya nga tama lang mga kapatid. Tama yun. Bakit? Nakasulat baga? Ano ba ang sinabi dito? Upang ito'y matupad, no? Ang sabi sa Efeso 4:14, upang huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon at dinadala sa kabila ng lahat ng hangin ng aral
sa pamamagitan ng daya. Bakit daya? May daya, bakit? Sisiraan ka upang matupad ang nakasulat sa banal na aklat. Daya daw ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Kaya itong mga tao ngayon na mga hilaw-hilaw ang paniniwala sa pagsunod dito sa kaharian ng Diyos. Yun, tumalon. Bakit? Kung ikaw tatahip ng bigas mo, pagtahip mo niya, meron talagang lilipad yan. Kaya nga, matupad ang sinabi sa banal na aklat na ang mga pinili, pagpipilian pa. Dahil akala siguro ng mga taong ito, ang Kingdom of God ay naghahanap po ng member. Hindi po, mga kapatid. Hindi po naghahanap ang Kingdom of God ng member. Ang hinahanap ng Kingdom of God, ang tunay na anak ng Diyos na takapagmana sa kaharian ng Diyos. Kaya nga anong sabi dyan sa Mateo? Na magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian ng Diyos, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Anong ginawa nitong mga nahumiwalay ngayon? Nung una pang magpagawa ng certificate na kanila daw area, yun ang kanilang mamanahin. Pirma naman si Mahal na Hari ng kanilang mga certificate dahil nagpapirma sila. Pero alam ng Diyos yun kung ano ang inyong nasa isip. Kaya nga binaliwala kasi naghangad ng malaking posisyon doon sa sikta. Basahin nyo nga sa banal na aklat kung meron ba mababasa dyan na magsipasok kayo sa sikta. Anong papapasukan? Kaharian ng Diyos, mga kapatid. Anong sabi dyan? Na pinagtitibay ang mga kaluluwa sa mga alagad. At inaaralan sila na magsipanatili sa kanilang pananampalataya at sa maraming kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi sikta ang papapasukan upang lamang matupad ang iyong pangarap. Sa bagay, tama rin yun. Mayroon pa dyan. Kingdom of Rest. Kaharian ng mga pare. May mababasa man dyan sa Apokalipsis na maghahari ang mga hari kasama ang Diyos. Yan ang 12 kapintuan sa kaharian ng Diyos. Yun ang tunay na mga saserdote na nakakaramdam ng sakit. Kung may dumadapo lamang na lamok, ramdam nila yun. Yun ang tunay na mga sikta nga mga pare ang magdadala at mga bishop at mga saserdote dahil yan ay kasama sa kaharian ng Diyos. Pero kay itong mga nagtayo ng sekta, maliwanag. Ano ang sabi diyan? Ang Diyos magtatayo ng isang kaharian. Ano naman kanilang itinayo? Kingdom of Rest. Ay hindi Diyos ang nagtayo, pare ang nagtayo niyan. Hindi Diyos. Kaya anong ginagawa nito? Sisirain nila. Ano ang sabi sa 2 Corinto 10:5? Na siya'y gigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matatayog na magmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Natupad, mga kapatid. At ano pa? At bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Pati pag-iisip ng tao, gusto nilang baguhin upang sila ang maging sikat naman. Ano ambisyon, di ba? Sino ang higit sa hayop? Ang higit sa hayop, tao. Sinong higit sa tao? Diyos. Diyos po ang higit
sa tao. Pero kung mayroon pang higit sa Diyos, alam nyo na yan mga kapatid, kung sino yung gustong humigit sa Diyos. Kung ano yon. Kaya mayroon na naman natayo na highness kingdom. Hindi yan Diyos ang nagtayo, kay highness na siya. Kasi kung Diyos ang nagtayo dyan, ay hindi yan maninira. Kay mararamdaman niya kahit kagat ng lamok. Pero dahil hindi nga siya katawan ng Diyos, hindi siya bahagi ng katawan, kaya kahit kurutin, kahit paluin, hindi niya ramdam. Kasi wala siyang pakialam. Ganun po mga kapatid, kaya dapat yun ang ating ingatan. Kayo na mga humiwalay sa Kingdom of God, salamat sa inyo. Pero yung mga naiwan dito, ay salamat din. Kasi katuparan lang yan sa mga nakasulat sa banal na aklat. Ngayon, kung sasabihin natin, mga kapatid, kung ating sasabihin na bakit nangaral si Mahal na Hari na ang tao hindi na mawawala. Ang katanungan dito, higit ba kayo sa Diyos? Higit ba kayo kay Jesus? Sinabi ni Jesus, Juan 8:51, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tutupad sa aking mga salita, kailanman hindi matitikman ang kamatayan. Pero anong sabi ng mga kalaban niya doon? Yung mga Escriba at mga Pariseo. Ngayon nalalaman namin mayroon kang demonyo. Namatay ang aming amahang Abraham at mga propita. Ngayon sasabihin mo sa amin kung kami susunod sa iyo, hindi kami mamatay. Sino ka sa iyong sarili? Kaya nga ngayon, mga kapatid, sabi nila, bakit si Mahal na Hari nagsasabi ng ganyan? Hindi lang po si Mahal na Hari ang nagsabi. Kaya nga anong sabi pa nga niya sa Juan? Kaya nga, anong sabi niya sa Juan na 6:40? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at atin siya'y ibabangon sa huling araw. Wala pong Diyos na mangangaral na ang tao mamatay. Wala pong Diyos na mangangaral na mamatay mo ng tao bago maligtas. Wala pong mangangaral na Diyos ng ganyan. Bawat katawan na papasukan ng Diyos, ang ipangangaral ay buhay na walang hanggan. Ngayon, mga kapatid, kahit kayo mismo sa material, kung kayo ang magulang, kayo ang ama at ina, gusto nyo ba na ang inyong anak mawala? Tayo lang sa tao lang, wag na yung Diyos. Wala pong ama, maliban lang siguro kung na iba na ang isipan niya nga hindi niya nakilala ang kanyang anak. Pwede siyang siguro magdasal na mawala ang kanyang anak. Pero ang Diyos, hindi po yan mangangaral na ang tao mawala. Katulad din po yan sa atin. Katulad po sa tao, sa material, kahit pagkasilang ng ating anak, ating inaalagaan yan na hindi dapuan ang lamok. Inaalagaan natin yan. Upang ano? Manatili sa mundo. Ang Diyos pa kaya? Ang Diyos nga nag-create sa atin. Diyos ang lumikha sa atin. Kaya nga hindi gusto ng Diyos na tayo'y mawala sa daigdig. Kaya nga sabi niya sa banal na aklat, wala akong kasiyahan na namatay siya. Kaya magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga bubuhay. Kaya nga, yun ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, nangangaral walang sinasagasaan. Nangangaral lang siya ayon sa kanyang ipinangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya lang ito, nababanggit lang po natin dahil matagal po na panahon na kami nanahimik.
Dahil ang sabi ni Mahal na Hari sa una, huwag kayong pumatol dyan kasi ang silot, ang parusa hindi makakarating kung kayo'y sasagot dyan. Kaya hindi po kami nakikisali, nakikisawsaw dyan sa social media. Katakot-takot ang paninira dyan sa atin. Pero hindi po kami nasagot dahil nag-antay po kami ng panahon upang makapagsalita o makapagpaliwanag man lamang. Kaya nga po, mga kapatid, no? Kaya tama lang na sila ay nag-iba ng kanilang paniniwala dahil wala namang buntot na nasa unahan. Lahat po yan ay nasa likuran. Kaya nga, buntot mo, hila mo. Ngayon po, mga kapatid, hindi nyo baga nalalaman na noong 2021, sinabi nga ni Mahal na Hari na dapat ako ay ang katawan ko nagpahinga sa 2001. Subalit anya hindi pa kakayanin ng magdadala sa Kingdom of God dahil siya'y bata pa. Kaya nga 3 kategorya ang ginampanan ni Mahal na Hari sa panahong yaon. Una sa 2001, dahil sinasabi nga sa banal na aklat, ang unang Adam ay naging kaluluwang buhay. Ngunit ang ikalawang Adan ay magbibigay buhay. Ngayon mga kapatid, sa mga nag-aantay ngayon kay Jesus na babalik, at nag-aantay din ngayon ang Biblia, may sinasabi na mayroon ikalawang Adan. Mayroon pa dyan mga founder nila nga nawala rin, nagpahinga rin ng katawan, inaantay din na bumalik. Pag yang magkasabay-sabay, pumunta sa bahay mo, kakatok, nadyan ang founder ninyo, nadyan ang si Jesus, nadyan ang ikalawang Adan. Sino ang paniniwalaan nyo mga kapatid? Hala, sabihin nyo kung sino yung paniniwalaan nyo. Kasi yun man ang inyong inaantay. Ay mayroon ikalawang Adan. Pwede ba natin ibaliwala yan? Pwede ba natin punitin yung sitas na yan? Upang mawala na yan? Na mayroon ikalawang Adan. Ngayon inaantay niya rin si Jesus na babalik. Magkasabay yan sa pintuan. Yung dalawa na lang, si Jesus at saka si Adan. Na ang ikalawang Adan magbibigay buhay. Ang babalik na Kristo, ang alam ninyo, ang babalik na Jesus, na Hesus Kristo, ay maghuhukom. Paano kung mayroon kayong kunting mali, mahukmang kayo, ayon sa inyong paniniwala, mapunta na kayo sa impyerno. Dito na lang siguro kay Adan, kay magbibigay buhay, walang hukom. Sige nga, mga kapatid. Ayusin ba yan natin yung paniniwala natin para hindi nagkakagulo? Kaya nga, ang mga humiwalay sa kingdom na nagpakalat ng mga pagpo-post dyan sa social media, ang kahit sa mga kasama ko maging sa Mindoro at sa Masbate, marami ang humiwalay yung mga hindi pa masyadong nakakaintindi dahil naguluhan sa mga nagtayo na yan dahil sila rin na rin ang naangkin. Sa bagay, baka sadya ng Diyos para kasi ang isang puno, kung binagyo ng isang beses na hindi matumba, matibay. Pangalawang bagyo, hindi pa rin matumba, matibay. Kaya nga, hindi masusukat ang isang paniniwala ng tao sa isang bagyo nga nanadyan siya. Dahil baka mamaya, mayroon na naman uling bagyo, matumba na siya. Kaya nga, makikita ang tao na matibay talaga ang kanyang paniniwala kung maraming bagyo ang dumaan. Kaya nga, yun po mga kapatid, no? Dahil ang itinayo ni Mahal na Hari na kaharian ng Diyos, sabi niya, itatayo niya ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, Diyos ang nagtayo diyan. Kaya nga ano ba ang kasabihan diyan?
gaano katotoo itong Biblia? Na lahat na nakasulat ay totoo. Paano natin ito mapapatunayan? Sinabi ba dyan sa Bible, sa Gawa 2:21, ang tumawag sa pangalan ng Diyos maliligtas. Totoo kaya? Para sa akin po, para sa amin, totoo. Pero, ang nangyari po sa Bagyong Yolanda sa Leyte, Samar, naging totoo ba ang tinatawag nila doon na Diyos? Sipin niyo mga kapatid. Kung si Abraham nga nakipag-usap sa Diyos, kung mayroong 50 Diyos doon sa Sodoma, hindi parurusahan ng Sodoma. 50 lang yon. Dahil ang sabi ng Diyos, kung yung 50 na yan, ikalat niya ang salita ng Diyos, ay dadami at lalaganap ang tao na maniniwala sa Kanya. Hanggat umabot na lang ng 30, 20, 15, 10, hindi pa pumayag ang Diyos na parusahan ng Sodoma. Kahit 5 na lang ang naniniwala doon, hindi pumayag ang Diyos na parusahan ang Sodoma. Nung isa na lang ang naniniwala doon, doon pa pinayagan ng Diyos na ang Sodoma parusahan. Ngayon, dyan sa Leyte, Samar, sa Bagyong Yolanda, sa recorded lamang nga, hindi kasama yung mga missing doon, 13,000 ang namatay. Kasama doon ang may mga ministro, may pastor, may reverend pa doon, lahat ng mga nasa simbahan. 530 na simbahan ang giniba doon. Huwag na lang natin isama yung mga member. Yung nagtitiis na magluhod-luhod dyan sa kanilang mga simbahan. Natuyo na ang laway sa Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Pero pag bagyo ng Yolanda, hindi didinig nila ang pangalan ng Diyos. Hindi natupad ang tumawag sa pangalan ng Diyos. Ano kaya? Ano? Pero sasabihin ninyong lahat na nakasulat, totoo. Pero bakit hindi nangyari yun? Na ang tumawag sa Diyos maliligtas. Ang Diyos po na sinasabi sa banal na aklat, bibigyan ko kayo ng sampol. Pareho po yun sa ngayon sa presidente. Sa panahon ni Pinoy, wala pong kapangyarihan ang ating mahal na presidente ngayon. Pero ngayon, dahil wala na si Pinoy, may kapangyarihan pa ba si Pinoy ngayon? Wala na. Kahit tawagin mo yan si Pinoy ngayon ng 1 million times, kung tulungan ka niyan. Ngayon, tumawag ka sa ating presidente, anytime tutulungan ka. Kahit hindi nga tayo natawag, nakakailang beses na tayo ng tanggap ng SAP. So, hindi tayo natawag doon, pero binibigyan tayo ng tulong sa atin upang tayo'y makakain. Kasi siya ang powerful. Yan ang Diyos. Kung sino ang katawan na pinasukan ng Diyos, yun po ang powerful. Sa panahon ni Jesus, dahil nandoon ang Espiritu ng Diyos kay Jesus, tawagin mo man ang pangalan ni Jesus sa panahon niya, kahit nasa ilalim ka ng lupa, ililigtas ka dahil yun ang katuparan sa nakasulat sa banal na aklat. Ngayon, tawagin mo man ang pangalan ng Jesus, ay hindi ka paniniwala, hindi ka didinggin dahil iba na ang pangalan ngayon ng Diyos. Ang Diyos yung nagtayo ngayon, walang iba ang nagtayo ng kaharian ng Diyos. Kung alam nyo lang ito, mga kapatid, na ito na ang tinayo ng Diyos, aywan ko lamang kung hindi kayo magkandarapa, pumunta sa karan Diyos. Dahil na dyan ang kaligtasan. Ang ating investor po sa ating Philippine Deuterium, na dyan na po, nagmamadali na po sila na itayo na po ito. Pero mayroon mambili ng ating mahal na guro na sa 2022 pa tayo magsisimula, kaya wag tayo masyadong magmamadali. Darating tayo dyan. Dahil yan ang sinabi na ang ikalawang Adan ay magbibigay buhay. Kaya dumating na ang panahon na yan na mayroon na tayong share sa bawat nakapalista sa beneficiary. Kung halimbawa 10 kayo sa isang pamilya, yun ang buhay na
wala ng gutom. Kasi yun ang ginampanan ni Malnare, ang ikalawang Adan. Pagdating naman doon kay Jacob, ano naman ang kanyang ginanapan? Di ba nasa preaching natin? After 17 years, Jacob arrived in Egypt, he died. Di ba? Yun ang ating pinipreaching dyan. Kaya tama ang mga sukat at panahon na kanyang ginanapan. Subukan mo magtayo ng bahay na walang sukat kung hindi parang duling ang gumawa niyan. Baka dalawang paningin mo kahit isa lang. Pero kung may sukat ang iyong itatayo, yan po ay maganda tingnan. Kaya nga sa ikatlo na ginanapan ni Malnare, yung sa panahon ni Jesus. Dahil pagkapahinga sa material ng katawan ni Jesus, ipinagpatuloy ng kanyang mga alagad ang gawain ng Diyos. Kaya ito na ngayon mga kapatid ang gawain po namin. Kaya nga, mag-antay-antay lang ang mga ating beneficiary sa ngayong panahon nito at darating na po ang biyaya ng Diyos na magbibigay buhay. Kung kayo'y mga beneficiary na 10 sa isang pamilya, pwede na po kayo mag-almusal dyan sa Hong Kong. Pwede kayo mananghalian sa Amerika. Pwede kayong maghapunan doon sa Germany. Yun ang sinasabi na sa langit ay walang gutom. Hindi yung espiritu na pupunta sa kalawakan. Ano ba naman yung paniniwala natin yung mga kapatid? Mga kapatid, wala na po tayong oras. Ito po ang inyong lingkod, si Haring Wilbert Berbog from Region 5. At sa aming mahal na guro na si Mahal na Hari Pilimon Oriam Bonanza. At sa aking mga kasamahan, sa lahat na nakikinig sa radio station ng DYWS Cebu, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay, Kingdom of God. Balik sa iyo dyan, Haring Juanito. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.